Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isuju Psalmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. So ito kapatid, ating pag-aralan ay po sabihan ng Diyos sa atin na tayo po ay binigyan po ng pagkataon. Now, sa oras na ito, ating pag-aralan tungkol po sa tagumpay. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit. Amen ba tayo? Paalam ba natin mga kapatid ang damit na ito kung ano ba ang ibig sabihin? Now, ang magtatagumpay lang sapagkat ang damit na ito nasa langit po, wala po dito sa lupa. Itong ating pag-aral ng Biblia ay inasahan po natin na itong damit ito sana masuotan po tayo. Amen ba? Now, dapat masuotan tayo dito sapagkat dito sa lupa, ang damit na ito po ang pagtupad ng salita ng Diyos, pamumuhay na matuwid. Kapag matuwid pamumuhay natin, maasahan natin ang damit na ito. Kasi ang damit na ito nasa langit po. Walang po ito sa lupa. Kaya ang ating ginagawa ngayon, tinuturuan po tayo ng Diyos kung ano ang pag-asa ng damit na ito. Sapagat ang mananaig lang. Ang pananaig mga kapatid, ito po ang dapat malaman natin kung ano ang dapat natin daigin. Dito sa libutan, ang mga kapatid, halaga malaman natin. Kasi ang Biblia nagpapatunay sa Mateo 24:13, ang mga tiling dapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Now, ano ba talaga ang ating pananatilian? Ito ba ating pa-Christian lang? So, sa ating pa-Christian, natilig po tayo dahil na alam natin na itong ating pagka-Kristiyano ay mayroong maasahan tayo. Kaya lang, dapat alam natin ang damit na ito kung paano natin ito makamdan. Kasi sa langit po ito suot, wala po sa lupa. Dito sa lupa, ang damit na ating inaasahan, mga kapatid, ito po ang paggawa. Paggawa po ito ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa ating bawat isa bilang Kristiyano na magpapatuloy tayo, magtatagumpay tayo. Now, sa pagtatagumpay, ang isang manlalaro, hindi po siya bigyan ng medalya kapalit ng kanyang pagtatagumpay kahit na po kung sa boxer. Milyon-milyon po ang matanggap ng boxer. No? Kung ikaw po ay sasama din sa isang paligsahan, kung sabihin natin na ikaw ay tatakbo 200 meter dash. So, kapag tumakbo tayo sa 200 meter dash, kailangan makarating tayo sa destinasyon. Hindi po rin na dyan pa ka lang sa 50 meter dash, wala ka na. Tumba ka na dyan. So, kung matumba tayo dyan at hindi kayo tatayo, so maaaring matalo tayo. Pero kahit matumba tayo, kung tayo papunta doon sa destinasyon natin, kung tayo po ay tatayo, so pili pa tayo tatakbo. Pero kung hindi ka natatayo, tuluyan ka na dyan, talo ka na. Iyon ba tayo? So talo ka na dyan sapagkat hindi ka tumatayo. So ang pagtayo natin ibig sabihin, kahit na madapat tayo, tayo pa rin tayo, init. Ang pagtayo, alam mo na, ang tatakbo natin 200 meter dash. Pero ang 50 lang, wala ka na, tumba na tayo dyan. So ang paglingkod sa Panginoon, hindi po ito mga kapatid, pangkaraniwang laro. Dahil ang unang kaaway natin, nasa loob na po na ating pamahay. Tandaan po natin yan. Nasa loob na po na pamahay natin ang ating kaaway. Kaya pinakamalaga, alam natin kung ano ang gawin natin, baka anak natin, asawa natin, kapatid natin, gamitin na po yan ng pagkataon na ang ating paglingkod, itong damit na ito ay hindi tayo mang suotan. Kasi kahit kapatid mo, asawa, anak mo, gagamitin po yan ang pagkataon para malaman natin kung itong pa-Kristiyano natin, kung hindi ba tayo talaga na iba sa direksyon. Kasi ang sinabi ang mga laro, dapat sumunod sa lagda. Kung ito po ang sabihin natin, halimbawa, mayroon tayong trainer, so kailangan si Aliyah, na ikaw na nag-practice ka ng karate, ikaw may trainer ka. So ano, kung pag hindi ka sunod trainer mo, hindi ka manalo. So kailangan ka susunod, paano itong ba ang kaaway mo? So, di ba? So before ka nakakuha ng medalyon, nakamedal ka, mayroon kang sinusunod ng trainer na nag-train sa'yo. So, di ba, nakamedal ka. Dahil po, ang trainer mo, sinusunod mo. Pero ang away ka lang ng away, hindi mo sinusunod ang trainer mo, posible hindi ka makatanggap ng medalyon mo. Kasi yung trainer, mas maalam niya sa'yo, di ba? So, bago ka magkaroon ng medalyon, kailangan yung trainer mo, sumusunod ka. Kasi naging trainer talaga yan, dahil po alam niya kung paano ka manalo. Now, ang Biblia,
Ito po ay binigay ng Diyos sa atin bilang manampalataya, bilang tayong Kristiyano, at ito mga kapatid, ang magtatagumpay lang ang bibihisan. Now, sa pamumuhay natin sa limutan, hindi po natin maiwasan talaga na ito talaga mga kapatid, ang ating pamumuhay ay hindi po nakita ng sanlibutan na tayo talaga Kristiyano, tayo talaga manampalataya, kasi sa pamumuhay natin, ang kaaway natin, sabi ng si Pedro, mag-ingat kayo sa panandiabo, paikot-ikot lang sa bahay. Na sino ang sa bahay mo? Kapatid mo, ama mo, ina mo. Tama. Siyempre, kung may kasama sa bahay mo na ibang tao, hindi magtatagal po yan. Pero kadalasan, kasama sa bahay mo, kapatid mo, asawa, anak mo. Pero tandaan natin na ang dyablo, paikot-ikot lang yan sa bahay at naghanap ng malalapa. Hallelujah. Naghanap ng malalapa. Dito sa Matthew 22:13, ito ang isang alipin na hindi sumunod, no, sa Panginoon, ay sabi ng Panginoon, gapusin niyo siya at itapon sa labas. Sino po ito? Pumasok po sa 11, basahin natin ito sa 11, Matthew 22:11 hanggang sa 13. Pagpili kayo dyan. Matthew chapter 22, 11 to 13. Ito po ang sinabi ng Biblia. Mga kapatid, ito po isang lingkod tulad natin. Amen ba tayo? Tulad natin lingkod, ito po isang halimbawa na isa pong tao na pumasok doon sa kasalan na hindi nakadamit. Nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita, nakita niya ang isang lalaki hindi nakasuot ng damit para sa kasalan. Ito mga kapatid, damit para sa kasalan, ang ibig sabihin, hallelujah, na dapat haharap tayo doon sa kasalan. Kasi ang kasalan nito sa Biblia, ito po ang pagbalik ng Panginoon. Lahat tayo dadalhin sa kanyang kaharian na mga mananampalataya. At dahil dyan mga kapatid, tandaan po natin na itong ating pagkamananampalataya, kailangan manaig po tayo ito sa limutan. Tandaan po natin, ang kaaway natin nasa loob ng pamay natin. Sa loob ng bahay, sa loob ng simbahan, kaaway natin. Ito mga kapatid, pinatunayan na sulat po ni Psalmista David, hallelujah, na ang ating kaaway sa loob ng iglesia. Ito sa 55:14 sa Salmo. At isa si Pablo, dapat ang ating mga salita parang may timplang asin. Ibig ba tayo? Kailangan manaig tayo sa ating panalita, dapat may timplang asin. Isa Colosas 4:6. Ng ating salita, dapat parang may timplang asin. Ibig ba tayo? Ang asin kasi, ito po'y panglasa na ating bibig. Kung ang ating sinasalita ay makakabuti o makakasama. Ibig ba tayo? So, pagpasok ng hari, nakita ang isang lalaki hindi nakasuot. Verse 12. Kaya tinanong niya ang lalaki, kaibigan, bakit ka pumasok rito na hindi nakasuot ng damit para sa kasalan? Hindi nakasagot ang lalaki. Huwag tayong haharap sa hukuman kung ang ating pagkatao hindi karapat-dapat. Kasi itong walang damit ang sabi sa 13. Kaya sinabi ng hari sa kanyang utusan, talian ninyo ang kamay at paa, itapon sa dilim. Doon labis, doon iiyak siya at mangangalit ng kanyang ngipin. Pero, ano to? Alipin po ito, tulad natin. Amen? Alipin po tayo. Hindi po ito sinulat para sa labas, para sa atin lahat ngayon. Now, hindi pwede, haharap tayo sa hukuman, walang damit pangkasalan. Kasi, tayo po ang ikakasal. 2 Corinthians 11 verse 2. Ano sa Pablo? Maka-Diyos ang pagsisilos ko sa inyo. Bakit maka-Diyos ang pagsisilos sa Pablo? Kayo ay ipinangako ko na sa isang lalaki na ikakasal. Walang iba, si Kristo. Tayo po yan. Ibig ba tayo? Tayo po yan ang ikakasal. Pero hindi ka pwede sasama sa kasalan. Ito kasi kasalan ito. Na hindi ka makadamit ng damit pang kasalan. Ang sabi nito, kaibigan, verse 12. Tinanong niya lalaki, kaibigan, bakit ka pumasok nang hindi nakadamit ng suot pang kasalan? Hindi pwede mga batid. Umaasa tayo ng kaligtasan. Tayo po talaga ay Kristiyano, tayo po ay mananampalataya, pero ang ibig sabihin, hindi dyan lang tayo. Pagsamba lang kaya? Pakinig lang kaya? Hindi po.
ang ating pagsamba, ito po ang pagtuwid ng Diyos sa ating pamuhay sa bawat araw, kasi minsan sa isang linggo, wala bang mali? Mayroon no? Mayroon wala? Buti po kayo wala, ako mayroon. Mayroon, di ba? Mayroon. So, kay mayroon tayong pagkakamali, no man are perfect. Amen. Walang matuwid. Salmo 53, 2. Lahat ay nabulok sa harapan ng Diyos. Lahat nabulok. Bakit nabulok? Sa ating ugali. Christian tayo. Mayroon tayo pananampalataya. Nagpupuri tayo sa Panginoon. Pero ang problema, nagpupuri sa Panginoon, paglabas ng simbahan, sumisira ng kapwa. Ang ating dila, ito ang apoy galing sa impyerno. Mga kapatid, galing sa impyerno ang dila natin. Galing sa impyerno, apoy. Santiago, mga kapatid, dito po Santiago chapter 3 verse 2 up to 18. Basahin natin. Kaya dapat makahanda tayo ng damit pangkasalan. Na paano tayo makadamit dito kung hindi tayo mananaig? Kasi ang mananaig lang ang dadamitan ng puti at hindi magura. Ang pangalan natin sa Aklat ng Buhay, Santiago 3:2 nga to 18. Pakinggan natin. Ito po, bawat araw ay nagsasalita tayo. Amen ba? Nagsasalita tayo. Pakinggan natin. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi magkamali sa pananalita niya, siya ang taong ganap at may kakayahang magpigil ng kanyang sarili. Sa lupa walang ganap, sa Biblia may ganap. Sinong ganap? Yung marunong magpigil ng kanyang bibig. Pero ang sabi sa 53 verse 3 verse 2 verse 3 dito sa sa Salmo, lahat nabulok. Diba? Lahat ay nabulok sa harapan ng Diyos. Pero walang perfect sa lupa. Sa Biblia mayroon. Sinong tao na ito? Kung marunong magpigil, ulitin natin sa verse 2. Lahat tayo madalas magkakamali. Kung mayroon hindi nagkakamali sa kanyang pananalita, isa siyang taong ganap. Sa lupa, walang ganap. Sa Biblia may ganap. Sino ito? Tao din. Pero kung marunong tayo magpigil ng ating bibig, tanda po natin, kung ang kaaway natin sa loob ng bahay, kapatid mo, ina mo, ama mo, kaibigan mo, sa trabaho, kaaway mo rin yun. Kasi sa simbahan niya, ang Salmo 55, versikulo 14, kahit sa loob ng simbahan, kaaway mo. Kaaway mo. Kaya, paano mananaig tayo? Paano pagtagumpay natin kaaway? Ibigin mo ang iyong kaaway. Mateo 5:44. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ibigin ba tayo? Yan ang pagtagumpayan natin habang buhay tayo. Pero ang pinakadelikado ang dila. Ang dila, ang delikado. Verse 3. Mirindahan natin ang kabayo para sumunod saan man gusto nating papuntahin. Di ba ang kabayo, kapag may rinda sa bibig, hilain mo sa kanan, hilain mo sa kaliwa, liliko ang kabayo. Dahil may rinda. Di ba? Verse 4. Isipin ninyo ang barko na kahit malaki at itinutulak ng malakas na hangin, ay mapapabilang maliit, no? Ng timon at pinapunta ng kapitan saan man siya gustuhin. So, kahit gano'ng kalaki ang barko, ikutin na ng kapitan yan, liliko yung barko. Kahit gano'ng kalaki. Pero ang dila, napakahirap palikuin. Napakahirap. Verse 5. Ganon din naman ang dila natin. Kahit maliit ito na bahagi sa katawan, gumagawa ng malaking kayabangan. Isipin ninyo kung gaano kalawak ang gubat ay masusunog galing sa maliit na apoy. Kahit gaano kalaki yung gubat, maliit lang na apoy. Kahit palito ng posporo, itapon mo yan. Kung talagang doon siya mahulog sa talagang natuyo talagang yan talaga ay masusunog. Maliit lang.
Ang dila, pinakamaliit, verse 6. Ang dila ay tulad ng apoy, makakaraming kasamaan, at nagmula sa atin ang dila ay ito nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Oh, akala siguro natin, umaga pa lang nagsalita ka na, pagpunta sa trabaho nagsalita ka, kahit saan ka nagsalita ka, tandaan natin, ang dila natin, apoy ito galing sa impyerno. So, mabuti pa ang nangalon niya, ang sabi ng Panginoon, nasaan na sila? Nagsialisan mga parasiyo. Sabi ng babae, wala Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sige, umuwi ka na. Hindi kita hatulan. Nangalon niya, hindi kita hatulan, pero huwag mo nang gawin ang ginagawa mo. Mabuti pa ang nangalon niya, may pag-asa pa, kaysa taong buhay pa, pero ang dila hindi mapigilan. Kapatid, asawa, anak, kaibigan mo, pag hindi ka marunong magpigil dila mo, impyerno yan, galing sa impyerno na apoy. Tuloy natin, tulad nito ng apoy galing sa impyerno at sumisira ng buong natin pagkatao. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon sa babae, nasaan na sila pa? Nasaan na babae? Sabi ng babae, Panginoon, walang bumato sa akin. O, umuwi ka na. Huwag ka nang gumawa ng ginagawa mo. Huwag ka nang magkasala. Pero ang dila, habang buhay tayo nagsasalita. Iyon na tayo. Habang buhay tayo nagsalita tayo. Pero ang nangalon niya, pili pa niya iwasan pangalan niya. Pero habang nagsalita ka, ang dila natin, ginagamit natin yan sa pagpupuri sa Panginoon at ito'y paninira ng ating kapwa. Iyon ba tayo? Ang sinabi sa verse 7, hallelujah, lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang, ay nakatira sa tubig, ay mapaamo ng tao. Verse 8, pero ang tao, ang sabi ito, walang taong makagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa masama at kasamaan, puno ng lasong ng kamatayan dila. Simba tayo. Paglabas simbahan, tawag sa kaliwa, tawag sa kanan, tawag doon saan man, Pilipinas, Amerika, Hong Kong, China, diba? Saan galing yan? Sa dila. Sabi nga, marites lang, biblical ang marites. 1 Timothy chapter 5 and verse 13. Biblical ang marites. Sabi nila, marites, totoo po yan. Basahin ninyo, 1 Timothy chapter 5 verse 13. Di mo mabasa? Mayroon po. Kaya sinabi ng Biblia, para ngayon, bansang marites, pero biblical pala yun. Di ba? Maaga pa lang nandun na sa kapitbahay. Yun na po tinitingnan ng kapitbahay, pero ang salini niya, hindi natingnan. 1 Timothy chapter 5 verse 13. Ano sinabi? Napatid ng Biblia, sila po ay nandoon sa bahay-bahay, pero hindi na sa bahay-bahay, minsan nakatira sa bahay. Okay? Hindi kayo sumasaka lang sa bahay, hindi kayo pumunta lang sa bahay, nakikitira na sa bahay. Nakikitira na sa bahay. Minsan hindi na umalis. Mag-ingat tayo. Nga naman, bakit ito po bibigyan nagsasabi dito? Hindi, nakapit-bahay lang, nakatira pa sa bahay. Kaaway mo na. Hindi ba nakatira sa bahay? Nakatira. Kita mo? Sabi mo siguro, biblical. Yung mga babae na yan, mahilig sa chismisan, chismoso, at pumunta sa bahay-bahay. Hindi pumunta lang sa bahay-bahay, nakatira pa sa bahay. Akala siguro natin, nakatira pa sa bahay, naging kaaway mo na yan. Simbahan na nga, 55:14 sa Salmo. Basahin sa Salmo, 55:14. Ang sabi ng Biblia, nasa simbahan na pong kaaway mo. Ano pa rin, sabunutan mo yung kaaway ng simbahan. Di ba, hindi mamaya kapag labas. Di ba meron ganyan? Pagkatapos simba, nag-away doon sa kapitbahay, nag-away. Bakit? Pagkatapos simba, yung sa puso niya, yung kaaway niya, hindi nakinig sa pare, hindi nakinig sa pastor. Paglabas, ayun talaga, lalabas ang tunay na kulay. Kaya hindi pili ito basta-basta, yung dila natin. Sinabi talaga ng Panginoon, umuwi ka na, huwag ka na magkasala, nangangalon niya. Juan 8:1 nga to sa 11. Sabi ng Pariseo, Panginoon,
ang babae na ito, nagkasala ng pangalan niya, aktual talaga ang sabi ng mga parasiyo sa Panginoon. O ngayon, anong gawin natin ito? Anong gawin natin ito? Juan 8:11. Anong gawin natin sa bahay na ito? O sabi ng Panginoon, sige, kung sinong tao walang kasalanan, maunang bumato. Mga parasiyo yan, mga eskriba, tagapagturo ng salita ng Diyos, mga tagapagturo ng kautusan. Ang sabi ng Panginoon, sino lang kasalanan sa inyo? Umunang bumato. May bumato ba? Wala. Kasi, naaktuhan yung babae ng alam niya, hinatulan mga parasiyo, ito, sabi ni Moises, pag naaktuhan ng isang babae ng alam niya, 1, 2, 3 saksi, patayin sa bato. Ngayon, ang sabi ng mga parasiyo, anong gawin mo nito? Yan sabi ng Panginoon, sige, sino man ang walang kasalanan ang maunang bumato. Pero hanggang umalis ang lahat, walang bumato. Bakit? Kahit pala sila may kasalanan. Ang sabi sa babae, sa verse 10, nasaan na sila? Juan 8:10. Ang sagot ng babae, wala na Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sige, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na. Huwag ka na magkasala. Mabuti pa ang nangalan niya, pwede ka na umiwas sa pangalan niya. Pero ang tao habang buhay nagsasalita. Ewan ba tayo? Habang buhay ang tao nagsasalita. Pero mag-ingat tayo sapagkat ang dila natin, ito ang pigaling sa impyerno. Verse 7. Lahat ng uri ng hayop, mapalakad na tumilipad, ay gumagapang o nakatira sa tubig, ay mapaamo ng tao. Verse 8. Pero walang tao makapagawa dito sa kanyang dila. Walang itong tigil sa paggawa ng masama. Puno ng lasong nakakamatay ang dila. Ingat tayo. Ingat tayo sa dila. Kasi ang dila hanggang sa hatol. Dadalhin yan. Kasi sa babae na alam niya, ang sabi ng Panginoon, umuwi ka na. Hindi kita hatulan. Huwag ka na lang magkasala. Pero ang dila, hindi kayang pigilan. Pili gamitin mo yan sa pagpuri ngayon. Mamaya, paglabas sa simbahan, pili ka naman tatawag sa kabila, sirain mo si Tia, sirain mo si Tio, sirain mo si ate, si kuya, si nana, si tatay, pili mo sirain. Bakit? Maraming tao ngayon, kahit nakamag-anak ha, biblical po sa Matthew 21:22, hindi kaya ang mga magulang lang ay sirain, patayin pa. Mga magulang, patayin ng mga anak ng lalaki, patayin ng ama. Ang babae naman, patayin ang kanyang ina. So, marami po ang sinabi ng Biblia, baka hindi natin mabantayan ito. Baka hindi natin malalaman na mag-ingat tayo sa loob ng bahay ang kaaway natin. Matthew 10:34. Hindi ako naparito para magbigay ng kapayapaan. Christian tayo, amen? Christian tayo. Pero mag-ingat tayo dahil sa bahay lang natin ang kaaway natin. Diba? Ang sinabi sa Matthew 10:36, pero ang pinakamasaklap, ang kaaway mo, nasa bahay mo lang. Sa Salmo 55:14, kahit kasama mo sa simbahan, kaaway mo yan. Hindi lahat ng nagsasamba sumunod ng utos. Maliban na lang sa totoong sumunod, so hindi ka mong kaaway. Pero kung hindi sumunod yan, maging kaaway mo yan sapagkat nagsalita ka lang dito, iba na po ang naramdaman ng nakinig sa'yo. Pero kailangan ituro, dapat ang ating pamuhay, disiplina ang kailangan. Hindi ba tayo? Disiplina sapagkat palagitan sa salita. Hindi po tayo mga kapatid, sabi ng TV nagsalita po tayo. Verse 9. Sa magitan ng dila, pinupuri natin ang Diyos, Ama. Pero sa magitan ng dila, sinusumpa natin ang ating kapwa. Amen ba? Amen. Napakarami pong ganyan na makita po natin. Social media pa lang, kahit na kung sabihin natin sa kasama sa simbahan, hindi po lahat talaga na nag-iintindihan. Diba? Mayroon talaga something na kasama simbahan. Kasi biblical po ito sa Salmo 5:14. Basahin ninyo. Salmo 55:14. Ano sinabi ng Biblia? Sa loob ng simbahan, kaaway mo. Lahat ba ay sa mga ayan ng aral? Hindi. Yun ang kaaway mo. Kahit nangaral tayo dito, pag hindi kayo sangayon ng aral, kaaway mo si pastor, kaaway mo ang Diyos.
Pero sa ngayon ka, amen, pastor. Amen ba tayo? Maraming kaaway natin. No? Naging kaaway natin sa loob na simbahan dahil hindi lahat ng nakinig ay sumusunod. Nagpupuri nga. Marcos 7:6, tama lang ang pagkahula o pagkasulat ng Propeta Isaias. Ang mga tao ito nagpupuri sa akin ang kanilang bibig. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Pero ang sabi ni Panginoon Kristo, malayo sa akin ang kanilang puso. Praise the Lord, amen. Paglabas simbahan, dahil nag-praise the Lord din siya, talagang sigurado maligtas. Hindi po, kasi ang bibig lang pala ang nagpupuri. Marcos 7:6, tama ang pagkasulat ng Propeta Isaias sa mga taong ito. Sino ito? Tayo yan. Mga taong ito, kaharap ng Panginoon Kristo po. Mga taong ito, pinupuri ako ng kailang bibig. Pinupuri. Iba nagpupuri tayo, amen? Nagpupuri tayo, pero ang laman ng puso natin, yun ang nakita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ngunit malayo sa akin ang kanilang puso. Hallelujah. Dapat pala mag-ingat tayo, sapagkat sa verse 9, ang dila ay pinupuri natin ang ating Diyos Ama, pero sa mitan ng dila, sinusumpa natin ang kapwa na larawan ng Diyos. Larawan ng Diyos. Sinusumpa natin ating kapwa na kalarawan ng Diyos. So hindi pala pwedeng mga kapatid na ito nagpuri-puri tayo ngayon, mamaya paglabas, hawak ng cellphone, tawag sa Pinas, tawag sa anda, at saka Martis Merites. Hindi pwede po yan kasi ginagamit mo ang dila. Yung ginagamit mo ang dila. Mag-ingat tayo bilang Kristiyano. Sunog tayo. Ito po ang apoy na galing sa impyerno, ang dila. Verse 10, mula sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri, at mula sa isang bibig ay ito'y simusumpa ng mga kapatid. Diba? Puri tayo, pero sa ating dila din ginagamit sa pagsumpa nating kapatid. Akala siguro natin iwas tayo ng palo ng Panginoon. Papaluin tayo bilang Kristiyano dahil mahal tayo ng Diyos. Verse 11, maribang lumabas sa isang bukal ang matabang at tubig alat? Hindi. Diba? Huwag sabihin Kristiyan tayo, nagpupuri ngayon, mamaya paglabas sa simbahan, naninira tayo. Hindi ba tayo? Hindi, piligan niyan pala ang Panginoon Kristo, sapagkat ating kibos ang mananaig lang. Dapat pala ang dila, pigilan natin, sapagkat kung marunong magpigil sa gusto, ganap na pamumuhayan. Basta marunong magpigil. Pero hindi ka makapagpindila mo, iba, maraming promise, mga batid, minsan po ang promise ay nauwi sa wala. Diba? Yung magkasintahan. Promise ng promise. Kinasal. Pagdating ng panahon, naghiwalay. Bakit? Nasaan ang promise? Nakalimutan ng promise. Pero galing sa dila, pero hindi pala galing sa puso. Hindi galing sa puso. Kasi ang galing sa puso, ang sabi ng kasabihan, kahit na po mapagaling ang isang itong sugat, pero anong tira? Anong natira? Pag nagpalang sugat? Ha? Yung pasa, ano yan? Anong Tagalog sa ugat? Piklat. Mapagaling ang sugat, pero may piklat. Ganun ang pag-ibig galing sa puso. Kahit naghiwalay sila, nandyan pa rin sa puso. Pero kung sa bibig lang, pagluwa niya, wala na. Kasama na po ang pangako. Pero kung mangako ang isang lalaki o babae man sa kanyang, sabi natin kasintahan, kahit sabi ng kasabihan, pitong dagat, pitong laog, kaya niyang tawirin. Kaya tawirin. Yun po ang pag-ibig. Pero minsan po, sa bibig na po nang galing yun. No? Kasi kahit na yun ang pag-asa, yun ang promise, maaaring mawala. Pero ang Diyos, ang promise niya, ako'y babalik. Amen? Ako'y babalik. Kung ang pangako ng tao hindi maasahan, pero ang Diyos maasahan. Ang ating kalagayan sa atin dito sa libutan, itong ating pumuhay, dapat lang malaman natin na ito po ay panandalian lamang
hindi po tayo magtatagal. Pero dapat ang dila, tigilan. Amen. Tigilan ang dila, kasi ito po ang pinakadelikado sa buhay ng tao. Habang salita tayo. Kaya nga, tulad na ating, presidente na 20 ang presyo ng bigas. Maraming bumuto kasi dahil po sa 20 ang presyo ng bigas. Buto! Pagdating ngayon, nasaan ang 20 bigas? May kanta pa, nasaan ang 20 bigas? Diba? Nangako ang Presidente Marcos, basta ako manalo, 20. Diba? Gusto natin 20, pirma. Pagdating sa balota, Marcos, ngayon nasaan na? Wala na. Pangako lang, sa bibig lang yun, wala sa puso. Kasi kung sa puso, matulog ng isang gumising, alam niya ang pangako niya. Tulad ng isang lalaki, pag mahal niya ang isang babae, hindi makatulog. Hindi makatulog ang lalaki. Bakit? Mayroon siyang babae nakita na mahal niya. Isa ng mga magulang, ano nangyari sa anak? Ngayon kapag ganyan na, paano ka natulog? O di ba? Paano ka natulog? Kasi mayroon siyang, sabihin natin, tinitibukan ng puso. Mahal ang Diyos, mas mahal tayo ng Diyos. Kung mahal natin ang kapwa natin, ang Diyos din ang mahal sa atin. So, dapat natin malaman na ang Diyos nangako, ako'y babalik. Diba? Sa John 14 verse 1 up to 3, anong sabi niya? Elia, huwag mabagabag ang inyong mga puso. Amen. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin, sa bahay na kaya maraming silid. Kung wala, hindi ko sasabihin ito sa inyo. Ako'y pupunta roon, ipaghanda ko ng silid. Kung mahanda ko na ang silid, para sa inyo, ako'y babalik. Nangako ang Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ang nangako, dapat yun ang ating asahan. Huwag kang asa sa kapatid mo. Huwag kang asa sa kamag-anak mo, kang asa. Jeremias 4:5, huwag kang magtiwala sa kamag-anak mo. Huwag kang magtiwala sa kapatid mo. Huwag kang magtiwala sa kaibigan mo. Lahat ay maninira ng kapwa. Jeremiah 9, chapter 9, verse 4 up to 5. Huwag kang magtiwala. Ibig sabihin, kahit kapatid mo, asawa, anak mo, kaibigan, huwag kang magtiwala. Ibig sabihin, ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang magtiwala. O, nasalita kayo sa kaibigan mo. Doon naman, pinasa naman sa kaibigan mo, hanggat saan magpunta yung sinasabi mo, hanggang saan, at yun ang dahilan, nag-away-away na ang kaibigan. Diba? Huwag kang magtiwala. Kapag tiwalaan ko ito, sasabihin ko, ay si ano, kita ko yan noon. Huwag kang magsabi sa kanya, nagsabi, o patay ka, nagtiwala ka kasi. Kaya ang sabi sa Jeremiah chapter 9 verse 4, huwag kang magtiwala kahit kaibigan mo, kamag-anak mo. Huwag kang magtiwala. Ibig sabihin, mag-ingat ka. Kung ano na sa'yo, ingatan mo yan. Mananaig tayo, kung ano ang sabi ng Panginoon, yun ang ingatan. Pagkatiwalaan mo ang Diyos, huwag sa tao kasi lahat manilinla. Basa na lang natin mga batid, Jeremiah, yan, nabasa yung Jeremiah chapter 9 verse 4. No? Basa natin na, balik tayo sa Santiago Maya chapter 3 verse 11. Jeremiah muna tayo, chapter 9 verse 4 up to 5. Ito po siya natin Biblia, basa natin ito para mapakinggan ninyo. Mag-ingat kayo sa inyong kapwa. Huwag kayo magtiwala sa kamag-anak ninyo dahil bawat isa ay mandaraya at nanira ng kapwa. O ngayon, sabihin natin ito, Marites, hindi ito biblical po, nanira ng kapwa. Paano manira ng kapwa? Paluin mo, hindi po. Ang panira ng kapwa, salita po yan. Kuha ka ng kahod, paluin ng kapwa mo. Hindi yan panira, pamalo yan. Ang panira, galing sa bibig. Ang paninira. Kaya ang dila, napakadelikado ito sa ating katawan. Galing sa impyerno ang apoy na ito at sumisira ng buong nating pagkatao. Verse 5, dinaya ng bawat isa ang kapwa niya. Wala isang nagsalita ng katotohanan, sanay sa pagsinungaling, at ang dila hindi napapagod sa sarili niyang paggawa ng kasalanan. Dila pa rin. Diba? Yun po. Paano pagsira ng kapwa? Dila. Kaya hindi katotohanan, sabi dito sa kabila, sabi sa kabila, hanggang dumating, hanggang saan, wala na, sira ka na, susunod na sa'yo. Ibigan mo na.
Kaibigan ka pa, sabi nito, kaibigan, kamag-anak mo na, sumisira sa'yo. Biblical po ito. Huwag magtiwala sa kapwa o kamag-anak man ninyo dahil bawat isa mandaraya at ninira ng kapwa. Ito, paano sira? Dila pa rin. Di ba? Dila pa rin. Kawikaan in chapter 17 kung mga itong Proverbs, kawikaan, mga patid, ang sabi 27:28, ito mga kapatid, basahin natin na, kahit na po ang mamang na tao, mapagkamalan matuwid. Bakit? Pag hindi siya nagsalita. Alam mo ba kung mangmang yan? Pag wala siya sinasabi, hindi ka maamangmang ito kasi nagsalita ng kahit ano naman. Pero pag hindi magsalita yan, mapagkamalan mo siya matuwid. Pakinggan natin. Kawikaan, kung Proverbs, hallelujah. Dito sa sulat po, chapter 17 in verse 27, 28. Pakinggan natin. Dito, sinabi ng Biblia, ang taong marunong at nakakaunawa ay maingat sa pagsasalita at hindi siya padalos-dalos. Ano daw ang taong marunong? Hindi siya padalos-dalos. Kasi ang karunungan mo galing sa Diyos, hindi ka basta-basta magsalita kung ito ay mali. Pero kung hindi ka marunong ng salita ng Diyos, satsat ka ng satsat. Verse 28. Kahit ang mangmang ay parang marunong at nakakaunawa pag tahimik. So ang mangmang daw, parang marunong nakaunawa pag tahimik. Hindi mo alam, nakinig lang yan sa'yo, hindi mo alam pala niya sinasabi mo. At hindi mo alam na hindi tindihan ang sinasabi mo. Kasi wala siya sinasabi. Pag magsalita siya, alam mo siya mangmang. Bakit? Iba ang sinasabi mo, iba ang kanyang sagot. Ibig sabihin, mangmang na pagkatao. Diba? Ulitin natin. Ang taong marunong at nakaunawa ay maingat, nagsisalita at hindi padalos-dalos. Pag marunong ka, alam mo naman na mali yun, bakit sabihin mo? Pero ang mangmang sa 28, kahit ang mangmang ay parang marunong at nakaunawa kapag tahimik lang. Hindi ka na talaga alam, yung nakatabi mo, ano pala yun? Mas marunong pa yan sa'yo, hindi salita. Pero pag salita yan, alam mo mangmang kasi ang sinasabi mo, ang iyong sinasabi, iba ang kanya pag-interpret, iba ang kanya pag-unawa. Kaya, mangmang tayo, hindi man kahit hindi, 1 plus 1, sabi niya 11. Hindi ba to? Sabi niya 11. O di ba? Sabi, 1 plus 1, 11. 2 yan. Now, isulat mo 1 plus 1. Di ba? 11 talaga, tingnan mo. Pero yun talaga mangmang, parang ginagamit lang ang kamangmangan niya, hindi siya matino. Di ba? Ganun po. Kapag iba po ang sagot. No? So, ingat tayo. Kasi ito mga sa Roma, napatay dito sa Roma chapter 2:21, ang sabi ng St. Pablo, nagtuturo ka sa ibang tao, pero ang sarili mo, hindi mo kayang turuan. Now, dito sa pulpito, kung dito sa pulpito, satsat ng satsat, at ano ang sinasabi natin, pero tayo nagsasalita, ang ugali natin, malayo sa ating sinasabi. So, kailangan pala ang ating sinasabi, tayo ang unang gagawa. Amen. Asa sa Pablo, nagturo ka sa iba. Nagturo tayo ng dila natin. Ingatan, ikaw akong satsat, kahit hindi ko tama, di ba ako matamaan. So, kailangan talaga, ingatan natin, sapat ang marunong, nag-ingat at hindi nagpadalos-dalos magsalita. Di ba? Kahit ang mangmang, napagkamalan marunong, pag hindi tahimik lamang. Kasi kung wala kang sagot, sino pa manghusga sa'yo? Pero kung nasatsa, kahit mali, husga ka talaga ng kapwa mo, kahit katabi mo, ang klaseng tao na ito. Iba ang sinasabi ni Pastor, iba naman ang kanyang pangunawa. Di ba? Minsan. Kaya, tahimik lang ang tao, parang nakaunawa. Di ba? Pag hindi ka magsalita na, anong tanong? Sino may tanong dyan? Sino may tanong? Wala. Kasi ibig sabihin, nakaunawa kayo. Pero kahit wala. Di ba? Kahit wala. Kasi hindi kayo nagtanong. Kung nagtanong kayo, bakit nagtanong? Hindi ka marunong kasi. Pero kung hindi ka magtanong, kahit wala kang karunungan, hindi ka magkamalan na mangmang ka pala, hindi ka nakaintindi. Pero magtanong ka, madaling sabihin na hindi nakaintindi talaga ito. Pero kung hindi ka magtanong, so, makamalang ka na, nakaunawa ka. Hindi mo ba? Hindi mo ba natin? Yan. Walang mangmang. So, wala makaano talaga na ikaw, mangmang ito kasi
Pero magsalita yan, ano yun? Hindi naman yung tama siguro, di ba? Kung ikaw ay salungat sa salita ng Diyos, ito salita ng Diyos po ito. Pero kung salungatin mo ito, ay hindi ka nakaintindi. So, ambilan natin, balikan na natin, hapit na matapos. Santiago chapter 3, verse 11 na tayo. Kasi hanggang 18 po ito. Ayun, chapter 3, 11. Maaari bang lumabas ang isang bukal na tabang sa tubig alat? Siyempre hindi. Verse 12. Ibig sabihin sa ating pangalita, ito sa sinabi talaga, nagpupuri tayo sa Panginoon, mamaya gamitan ang dila natin sa paninira. Hindi pwede Hindi ba tayo? Hindi pwede. Chill. Mga kapatid, hindi maaring magbunga ng olibo ang punong igos, ng ubas. Hindi rin maaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Kaya nga ang dagat, iba ang tawag ng dagat. Dagat, iba ang tawag ng ilog. Ilog. Dahil ang ilog, hindi siya maparat. O, di ba? Maalat. Okay, mabuti may assistant. Hindi maalat. Ang ilog, hindi maalat. Pero ang dagat, maalat. O, di ba? Hindi pwede yan sabihin mo, dagat talaga ito. Dagat. Tikman mo. Hindi. Sabi mo dagat. Hindi ito maalat. Di ba? Hindi pwede. Sa isang Kristiyano, sa bibig natin, nalabas ang dalawang uri na ating panalita. Dapat ingat kasi delikado po ang katayuan natin. Ingat tayo. 13. Sino sa inyo ang marunong makaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya. So, magitan ng mabuting pamumuhay na may pagpakumbaba. So, kung marunong tayo, dapat ipakita natin sa tao ang marunong karunungan na pumuhay at magpakumbaba tayo. Amen? Magpakumbaba kasi at pagmamataas, delikado mahulog tayo dyan. Baka umabot ka na sa taas ng hallelujah, alapaap, pagkahulog mo, talagang magkaperse-perso ka. So, huwag kang magpataas, magpakumbaba lang tayo. Kasi itaas tayo ng Diyos. Verse 13, 14. Kung sa pagkainggit, kung pangasarili naman, ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagmayabang na may karunungan kayo. Kung tayo na Kristiyano daw ay makasarili at mainggitin, ang umiiral sa ating puso, huwag niyo ipagmayabang ang karunungan ninyo dahil pinasinulingan ninyo ang katotohanan. Kung tayo daw ay may alam, ipakita natin sa mga tao na malayo sa atin ang pagkainggit at hindi tayo makasarili. At hindi natin ipayala sa puso natin, mga kapatid, ang ganyan mga gawain. No? Pagmayabang. Sinabi ito, huwag ninyong ipagmayabang ang karunungan na yan para ninyo pinagsinulingan ang katotohanan. 15. Ang ganitong karunungan ay hindi mula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Kung nasa atin daw ang pagkainggit at ating pagkamakasarili, wala sa Diyos nang galing ang pamumuhay na ito. Galing sa dyablo. Sinabi ito sa verse 15. Galing ito sa dyablo. 16. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at ang makasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Kaya ang pagkainggit, kung nasa tao, hindi siya makatulog, hindi makuha niya ang nasa kanyang kapitbahay. Kung nasasakyan ka nakaparking, bili na sasakyan din. Kahit wala, hindi makatulog ang gawin ko. Kaya minsan, nang nakaw, nang hold up, makabili na sasakyan. Ang pagkainggit daw, sabi sa 16, sapat kung saan ang umiiral ang pagkainggit at pagkasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng kasamaan. Kaguluhan, magulo kasi. Pag marami kang gusto mo angkinin, nainggit ka kasi, magandang bahay ng kaibigan mo, magandang sasakyan, may BMW, bili ka rin ng BMW, may Lexus, bili ka ng Lexus din, kasi nainggit ka talaga. Kahit hindi gamit mo, hinihiram lang, Stan, hiramin ko na muna ito, ay hindi na binabalik. Hindi na binabalik. Sana, hiniram lang. Kasi gusto niyang gamit, yung gamit mo, nagustuhan niya. Nainggit na mayroon ka nito. At dahil na gusto niya masaka niya, hindi niya nauwi. Sana yung hiram mo. Akala ko, nauwi na yun. Hindi pala. Kainggit yun. Kasi kung wala sa inggit, isi-uli sa'yo yan. Bakit hindi sa uwi?
Nainggitan kasi niya ang bagay. Kaya, nagkaroon ng kaguluhan kasi pag ikaw punta na may-ari, grabe naman ka, Brad. Hiniram mo na ito. Ngayon mo na iuwi. Bakit? Kasi nainggitan niya ang bagay na sa iyo. Gusto niya ang kinin. Diba? Yung may asawa na, gusto ang kinin niya may asawa, inggit. Diba? Nainggit sa babae, nainggit sa lalaki. Gusto siya mayroon ng asawa, gusto pang kinin ng ibang asawa. Hindi pwede yun. Kasi kainggit po yan. Inggit. Yun pong dahilan na, ang sabi to 16, ang pagkainggit, nagkaroon ng kaguluhan at uri ng kasamaan. Masama talaga. 17. Ngunit ang taong marunong mula sa Diyos, una sa lahat may malinis na pumuhay. Kung ang tao daw na may karunungan galing sa Diyos, malinis na pumuhay. Imin ba tayo? Malinis na pumuhay, at ito ang sinabi 17. Balikan natin. Malinis na pumuhay, una sa lahat, malinis na pumuhay, maibigin siya sa kapayapaan. Amen. Walang marites-marites. Kasi ang marites-marites, hindi kapayapaan ang dulot yan. Mag-away-away ang kapitbahay mo, mag-away-away ang kaibigan mo, mag-away-away kamag-anak mo dahil sa pagmarites-marites mo. Nagawa na natin ang marites na para na po tayo, na-expression natin ang marites. Pero totoo po, Biblia po yan. Kasi, ang tinawag nila sa marites, yung sabihin natin na chismosa. Diba? Pero sa 1 Timothy chapter 5 verse 13, chismosa ang sinabi dyan. Ano ba marites? Chismosa. Chismoso. Diba? Ganun po. Hindi lang po ba ito? Pati lalaki. Anong tawag ng lalaki? Chismoso. Pag babae chismosa. Kung may chismosa, may chismoso. Ang punta naman ng pati lalaki, malalaki lang hindi chismoso. Pati lalaki chismoso. Ang dami ng lalaki chismoso. Kaya yung mga bakla nasa social media. Diba? Marites pa rin, pero bakla yun. Chismoso. Diba? So, hindi po ganyan talaga kasi hindi po ganyan ang pamay Kristiyano. Isa lang po wala sapat ang keyboards natin ang magtatagumpay lang. Ito dapat pagtatagumpayan. Huwag tayong mahilo kung maakit ng mga bagay sa libutan. 17. Ngunit ang taong may marunong mula sa Diyos, una sa lahat, malinis na pumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran, hindi nagkukunwari. Diba? Verse 18, 17. Balikan natin Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, amen. Ang mula sa Diyos karunungan, una sa lahat, malinis. Amen ba tayo malinis? Amen. Malinis sa pamuhay, maibigin sa kapayapaan, walang marites-marites. Mahinahon. Ibig sabihin, huwag padalos-dalos na tayo ang palaging tama. Tanggapin natin, magkamali din tayo rin. Tanggapin natin, magkamali din tayo. Hindi lahat ng panahon marunong tayo. May pagkataon, mali tayo. Hallelujah. Puno ng kabutihan, walang pinapaboran. Anak mo, asawa mo, kapatid mo, pagsalita ng Diyos, walang pinapaboran natin. Matamaan, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag lang magalit. Dahil ang salita ng Diyos, para sa lahat. Para sa lahat ito, hindi po ito na parang sa ibang tao, para sa atin lahat ito. No? 18. Ang tao may bigin sa kapayapaan at nagpapaganap nito. Ang tao may bigin sa kapayapaan, nagpapaganap ito, nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Kung mahilig tayo sa kapayapaan, nagdudulot ito ng kabutihan at kapayapaan sa iba. Yan mga kapatid, ang dapat pala natin ipumuhay. Ito pong damit na ito po ang kaway natin. First of all, ang ating dila. Kapag nagsalita tayo, Mateo 12:36-37, ang sabi ng Panginoon, sa araw ng paghukom, mananagot ang bawat isa ayon sa salita na lumabas sa kanyang bibig. Parurusahan ka, mapawalang sala ka sa iyong salita. Diba? Hanggang sa paghatol, dadalhin ang salita natin. Sinabi mo na yun. Pinatawad ka na yung kapwa kasi
ang ating kapwa ay sabi natin maawain. Pero sa hatol, dadalhin pa rin yun. Dadalhin pa rin. Diba? Basahin natin. Mateo 12, 36, 37. Hallelujah. Yan po sinabi natin si Kristo. Tandaan ninyo, ang sabi dito, tinitiyak ko sa inyo sa araw ng paghukom. Nahukom na ba? Wala pa no? Pero marami na tayo sinasabi sa ating kapwa na masama. Sa araw ng paghukom, ang sinabi dito, tinitiyak ko sa inyo sa araw ng paghukom, mananagot ang bawat isa na mga walang kwentang salita na kanya binitiwan. 37, parusahan ka, mapawalang sala ka, ayon sa salita, nilabas yung bibig. Kaya mula ngayon, mag-ingat tayo dahil sa araw ng paghatol, dadalhin niyang sinasabi natin na nakakasira ang ating kapwa, nakakasira sa ating kamag-anak, kapatid, anak at ina. Mag-ingat tayo dahil ang salita natin dadalhin niyan sa hatol. Wala makaiwas sa hatol. Paghukom, ang sabi natin ni Kristo, sa araw ng paghukom. Salamat po, salamat sir, pinatawad mo talaga ako. Salamat sir, salamat nga. Pero sa araw ng hatol, mayroon pa ito harapin mo. Oh, bakit yun? Dapat pala ingatan natin. Pero tayo na mga anak ng Diyos, mayroon tayong pag-asa. Bakit? Ang bibilang patuloy mga batid, tayo mga anak ng Diyos, may kaibahan tayo. Iba. 1 John chapter 2, verse 1. Anong sabi ng Panginoon? Mga anak ba tayo? Amen? Mga anak, sumusulat ako sa inyo upang huwag kayo magkasala. Amen? Upang huwag kayo magkasala, ngunit kung mayroon mang magkasala sa inyo, mayroon na kayong tagapamagitan. Amen na tayo? Mayroon tayong pamagitan sa Ama, si Kristo ang matuwid. Amen? Anak pa tayo ng Diyos? Amen. Hindi maiwasan magkamali ating panalita, magkamali ating pag-iisip, magkamali ating naramdaman, subalit yung pamamagitan sa Diyos Ama, si Kristo ang matuwid. Siya ang tagapagtanggol natin, siya ang magsasabi sa Diyos Ama, hallelujah, na ito ating pamuhay dapat ituwid. Ituwid ba tayo ng Diyos? Ituwid. Pero mga kapatid, alam ba natin paano tayo ituwid ng Diyos? 1 Corinthians chapter 11:32, paano tayo ituwid ng Diyos? Kahirapan, sakit, ginagamit ng Diyos para ituwid tayo. So bakit darating pa tayo sa sakit? Darating pa tayo sa kahirapan? Ituwid pa tayo ng Diyos? Kasi liko ang pumuhay natin. Paano ituwid pa tayo kung tuwid na tayo? Pag ituwid tayo ng Diyos, liko pala ang pumuhay natin. 1 Corinthians 11:32. Tinituwid tayo ng Diyos, pero iba ang pagkatuwid nito sapagkat pahirapan tayo sa ating pamumuhay na pasaway. Pahirapan tayo. Pakinggan na lang natin ito. Ayon po sa Biblia. 1 Corinthians, mabatid, ito, chapter 11, verse 32. Yan po. Huwag mo natin paabutin dyan. Hallelujah. Kung tayo man pinarusahan ng Diyos, dinisiplina lang niya tayo upang tayo hindi maparusahan kasama ng mundo. Ano daw? Anong disiplina? Parusa? May parusa ba ng katawa? Wala no. So bakit darating din sa parusa? Kasi nagkamali tayo. So wag hayaan na darating tayo dyan. Ay, ibig sabihin, mag-ingat tayo sa ating panalita, sa ating pag-iisip, sa ating naramdaman. Dapat hindi parusa ang kasama. Kasi kung tama ang ginawa mo, bakit parusahan ka? Kung tama sinasabi mo, bakit mapuot yung kapwa mo? Kung tama naramdaman mo, bakit tumatong ka ng ibang tao? Kasi galing po sa puso ang paghatol. Huwag, kasi ang Mateo 7:1, huwag kayong hatol sa iba. Dahil yung hatol na igagawa sa iba, yun ang hatol na igagawa ng Diyos sa atin. Mateo 7:1-2. Tingnan mo tayo. So dapat pala, ingat tayo sa ating pumuhay. Huwag natin hayaan na itong aral natin, mga kapatid, ay hindi po pakinabangan. Kailangan natin ito pakinabangan. Kaya, sa Kolosas 4:5-6, anong sabi?
dapat mag-ingat tayo sa mga tao na hindi manampalataya. Amen. Christian tayo, pero minsan po tayong Christian, ang mga hindi Christian, ay ating pamuhay hindi nagustuhan. Sabi niya, Christian siya, pero napuot ang kanyang katabi, napuot ang kanyang kasama sa trabaho, napuot ang kanyang kasama sa saan man siya magpunta, hindi po mabuti ang relasyon. Dahil, ang sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa ipamuhay sa mga hindi mananampalataya. Basahin na natin ito. Sinakasulat ito sa Colossus 4:5-6. Meron pa tayong 5 minutes. Ayan. Colossus 4:5-6. Ito sinabi ng Apostol Pablo. Mga kapatid, basahin natin. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa hindi mananampalataya. Ibig ba tayo? Maging matalino sa pakikitungo. Ibig sabihin, dapat ito pag-Christian natin, ay makita nila talagang Christian tayo, right? Hindi Christian tayo, sila ang napuot sa atin. Dapat, mga kapatid, ang ating pamumuhay talaga ay hindi po nakakapuot. Kasi, mag-ingat tayo. Ang sabi nito, at samantalahin ninyo sa lahat ng pagkakataon na maibahagi ninyo ang panampalataya ninyo. Ibabahagi ba? Ibig sabihin, malaman nila Christian ka pala. Kasi nampalataya tayo sa Panginoon, tayo ng Kristiyano. Dapat malaman ng iyong katabi, malaman ng iyong kaibigan, malaman ng iyong kamag-anak na ikaw ay Christian. Para meron mo silang sabihin natin itanong, bakit mo naging Christian? Bakit ka nagbago ka ng relihiyon? Ano pang nakita mo doon na naglipat ka ng relihiyon? Diba? So, aral lang po. Bakit ka nagbago ng relihiyon? Kasi sa aral ka hinahabol mo lang yung tamang aral. Kasi kung hindi mo natakot sa itong aral, doon ka sa nag-aral ng katotohanan. Kasi dalawa ang nangyari sa libutan, Diablo at saka ang ating Panginoon. So, ingat tayo dyan. Verse 6. Kung magipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng salita na parang kawili-wili, parang tinimplahan ng asin, para makinig sila sa inyo, dapat alam ninyo sumagot sa lahat na magtatanong sa inyo. Ito, paano mananaig ito? Ito po, dapat manaig tayo. Walang iba lang, panalita. Dapat manaig tayo na ating panalita, karapat-dapat sa Diyos. Kung tayo naman nakaramdam, dapat ang naramdaman natin, hindi mali. Kasi sa ating naramdaman, minsan po mali. Ibig ba tayo? Minsan tama, minsan mali. So ingat tayo dyan, kasi kasama po yan sa ating pumuhay. Naramdaman natin, tayo po nakapag-isip tayo, saan ka magpunta? Diskuhan, simbahan. Simbahan, o tama po naisip yan. Pero kung punta ka rin sa diskuhan, mali po naisip yan. Ang tama sa simbahan, bakit? Dito turuan. So, gamit mo natin yan. Iniisip mo, naramdaman mo, nalita ka. Yun po may hatol. Lahat talaga sa panahon nating buhay, nagsalita tayo. Dila, galay sa impyerno na po eh. Pag nag-isip tayo, masama. Ibig sa punta tayo doon sa simbahan, trabaho na lang. O di ba, mali po yan. Simbahan ang punta, hindi sa trabaho. Diba? Isip mo yan, hindi ka magtrabaho, hindi mo naisip. Diba? Mali ang isip, tama ang isip. Tama, napunta ka simbahan, mali, punta kang trabaho. Naramdaman mo, humato ka ng kapwa mo. Yun talagang tao na yan, hindi ka makabasa ng puso niya. Kaya huwag kang maghatol, kasi ang hatol sa Panginoon wala sa tao. So magkamali tayo dyan sa ating naramdaman. Minsan mali naramdaman natin, huwag mong sundin ang mali, sundin mo ang tama. Kasi tayong Kristiyano, at yun po ang nais ng Panginoon na marunong tayo sa buhay sa libutan na ito. No, kaya, sinabi ko na nga, mabuti pa ang babae ng alunyan na tumalig sa pangalan niya kaysa isang tao nagsalita habang buhay hanggang sa hatol padalhin ang salita natin. So, andula, ingatan. Ingat tayo, palapakan ng Panginoon. Hallelujah. So yan mga kapatid, ating mensahe. Sana po na nakadulog po ito sa atin na pumuhay natin, na baguhin natin direksyon, panalita, huwag kalimutan, 1 Peter chapter 5 verse 8, ang kaaway natin nasa bahay na po. Then, pinatunayan ng Biblia ito mga kapatid, dito si Mateo 12, mga kapatid, sa Protestant City, ang ating salita ay ito may hatol. Din sa Mateo, in chapter 10, in verse 34 to 39, ingat tayo ang kaaway natin sa bahay naman po ang ating kaaway, nasa bahay na po natin, huwag tayong kumpensa. Kasi pinakamasaklap, Mateo 10:36, pinakamasaklap ang kaaway na sa bahay na natin. Huwag mo sabihin dahil sa kapatid mo, dahil sa ina-ama mo, magkamali tayo, no, sa panalita. Ingat tayo, magalang, at saka gamitin natin ang itumbiyain ng Diyos para po na ang sabi dito, ang magtatagumpay lang ang nalamitan ng puti.
at hinimabura ang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ng Panginoon ang ating pangalan sa kanyang Ama at sa ating mga anghel. No? Ang sabi niya, sila yung tagasunod ko. So, kung tagasunod tayo, hinimabura ang pangalan natin sa aklat na ito.